Soft drinks, tubig, energy drink. Mga bagay na madalas nating bilhin at madaling itapon matapos pakinabangan. Sa gitna ng tindi ng init at pagod ng katawan, patuloy silang kumikilos. Hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil sa pangangailangan. Sa bawat pirasong kanilang pinupulot, dito nakasalalay ang kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Sa likod ng mga basurang ito, may mga buhay na kumakapit at umaasa. Araw-araw, may mga taong patuloy na naghahanap, hindi lang ng mapagkakakitaan, kundi ng paraan para makaraos. Isa na rito si Nanay Samilita Cadab. Sa edad na 64 ay 8 taon na siyang nangangalakal. Hindi biro ang trabahong ito. Mahabang lakaran, mabibigat na dala, at madalas, kakaunting kita. Ang una ko noon, ang hindi pa ako natuto mga lakal, labada. Kasi yung nadisgrasya ang asawa ko, 1990. Ako na talaga ang nag-ano, hanggat lumaki ang mga anak ko. Dito umiikot ang kanilang buhay. Sa isang tahanang payak, ngunit punong-puno ng pagsusumikap sa bawat araw. Kasama ang kanyang asawa, magkasabay nilang hinaharap ang bigat ng buhay. Sa bawat basurang kanyang nakakalap at sa bawat bigat na kanyang pasan, unti-unti niyang binuo ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ilang oras po kayo na pag nangangalakal po ng buong araw? Ay minsan, inaabot ako ng alas 10 ng gabi, alas 11. Ang gabi na po. Oo. Kasi kapag uwi ako, wala ka naman madadala kagad. Antay mo yung nagtatapon ng mga basura. Hindi pare-pareho ang kinikita sa pangalakal. Ayon kay Nanay Samilita, may mga araw na mataas ang benta, pero mas madalas, mababa. Katulad ngayon, nagsunog ako ng sanso. Kaunti lang. Nakakunting aloy. Naka-400 ako. 90. Kasi mahal. Pag oras naman para naman hindi. Mababa din ang presyo. Aninay, sa linggo po, ilang araw po kayo na nangangalakal? Diretso yan. Pag gusto mo ibenta araw-araw, kikita ka rin na may 200. Bukod-bukod na yun. Kumuha siya yun eh. Kasya po sa isang araw. Kasi naman. Sa Depende inyo na po, sa inyo. dalawa. Bebe, ang inuuna ko kasi yan. Dito. Because, May tuyo lang ako, ayos na. Eh, yung asawa ko hindi nakain tuyo. ayaw. Itlog. Oh, isang itlog, ayos na yun. Hindi nakain tuyo yun. Ako, isang linggong tuyo, ayos na. Pwede naman pagkasenda ang 200 isang araw. Hindi po ba kayo nanghingi sa mga anak niyo po? Na kasi ako, naiyak din kasi yung isa kong anak, hindi pa may 2 anak. Ang liliit pa. Nahiya naman ako manghihirap. Sa totoo lang. Yung isa ko namang anak, kalalabas lang ng ospital. Kasi diabetic siya. Sa mataas ang hindi ko naman pwedeng hinihan yun. Kasi nakakapagod po sa edad niya na rin po na eh. Pero, tinitis ko na lang. Isa manghingi ako. Alam ko naman na. Gipit. Buti kinakaya niya na yun kapag ano. Ang Panginoon na lang. Baitang 5 at 6, hanggang dito na lamang ang inabot ni Nanay at kanyang asawa sa pag-aaral. Kaya't ibinuhos niya ang natitirang pag-asa sa kanyang mga anak. Ngunit hindi rin nila natakasan ang bigat ng realidad. Ang kanyang anak na babae, na muntik nang makapagtapos at may pangarap na maging nurse, ay napilitang huminto.
Samantalang ang mga anak na lalaki naman, hanggang unang taon lamang ng high school. Sa huli, sila ang pumili ng landas na kanilang tatahakin. At siya, bilang ina, ay nanatiling handang magsakripisyo kahit hindi iyon ang buhay na kanyang pinangarap para sa kanila. Siyempre, sila lang kusang umano na, huwag na silang mag-aaral. Sabi niya, nahihirapan ka na ng hospital. Ikaw kayo, bahala kayo. Basta kayo, kakayot ko. Kaya. Paano po yung yung buhay niyo po nung maayos pa po yung sitwasyon niyo Kami ay nagpapakwan. Ano nagtapo? Iba po talaga yung niyo, yung ginagawa niyo. Pakwan siya, kalabasa, tatanim kami bawang, sibuyas. po sa inyo pong lupa or Hindi, ano lang kami. Bawa, ikaw may-ari. Kami ngayon ang magtatanim. Pag may produkto, hati. Ganun. Parang ano po kayo na farmer, gano'n. Laki talaga ako sa buhay. Kaya, laki ako sa hirap. May ano po ba na sitwasyon po na nagkasakit po kayo, gano'n. Oo, totoo yan. Nung nagkasakit ako, hirap. Ano nangyari sa inyo? Ano ako nung nagkangkaso, tapos, yung hindi ba ako makalakad, umiidos ako eh. Ito, iniidos ko na lang yung ano ko ito. parang ma-stroke na rin? Oo, yun. Pero awa ng Panginoon. Pastor man. Parehas na po ba kayo ni tatay na senior citizen? Pero may nakukuha naman po kayo doon. Si tatay mo mayroon kasi PWD. Ba't po kayo wala? Wala pa daw ako pag Kahit po yung pa-birthday something po. ay yung pa-birthday, nakatanggap ako nung April. Ewan ko ngayong April ulit. April birthday niya na yun. Opo, Ay, 11. malapit. Ay, may ID po kayo na senior citizen? Mayroon po akong ID tenure. Saka yung sa ano namin. Pero mayroon kinukuha. Kompletas po. Kakukuha ko lang din yung yakap. Sa ano, Kasi sabi nila kumuha daw ako. Habang ang ilan ay nakatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, katulad ni Nanay Samilita, mga benepisyong kahit papaano'y nakakadagdag sa pang-araw-araw. Paano naman kaya ang iba na hindi nabigyan ng parehong pagkakataon? Ito ang sitwasyon ni Nanay Yulita. 65 taong gulang, isang senior citizen na patuloy ring kumakayod sa pangangalakal. May ano po ba kayo nakukuha support sa gobyerno? Nasusuporta? Wala pa. Mga barangay, pagpasko lang. Namimigay sila. Sa birthday niyo po, nagsa po kayo nito. Wala pa. Gano'n po kayo katagal sa pangangalakal ng bote po? Ano pa lang, mga 3 taon. Ano na, kapag sa isang araw po, gano'n katagal po kayo sa pagtatrabaho? 6 na oras. Sa pangangalakal ko, ang kinita ko, 356 lang. Sa loob ng kanilang munting tahanan, mas lalong tumitindi ang kanyang responsibilidad. Ang kanyang asawa na minsang naging katuwang sa paghahanap buhay ay hindi na kayang magtrabaho dahil sa sunod-sunod na karamdaman. Kaya't sa kanya na lamang nakasalalay ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa pambili ng gamot. Na yung naoperahan. Bakit po? Dinadala siya. Inaano siya. Sinasalang sa yung sakit na puso at kidney. May mga anak po ba kayo? Wala. Nagkaanak, wala, namatay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsisikap, may mga pangyayaring lalo pang nagpapabigat sa kanyang dinadala. Isa na rito ang pagkawala ng kanyang mga sidecar, mga kasangkapang mahalaga sa kanyang araw-araw na hanap buhay. Buti kayo na hindi po kayo nagkakasakit. Minsan,
Sumasakit ang ulo ko, minsan nahihilo ako. Ganon. Pagkaan, sobrang init. Sobrang init po kayo. Wala po kayo, sidecar po. Mayroon naman, may ginagamit ako sa igar, sa bayaw ko. Hinihirap ko. Kapatid. Kasi yun po yung ginagamit ko sa Ah. Pagka wala, sako lang. Sako ako. ako. Tapos lalakad din. Oh, lakad lang, ikot, pulot. Dok-dok, gano'n. Kasi wala kang sakyan. May saigar naman ako dati. Sa igar ko dati, 3. Ninakaw ang 2. Ay, Opo, hindi sila naman. Binita ko na kasi nasira. Kasi gano'n. Ninakawan ako 2 saigar. Bago pa man siya makarating sa puntong ito, matagal na niyang sinimulan ang kanyang paglalakbay. Isang paglalakbay na nagsimula pa sa murang edad. Kasi nung araw ng kabataan ko pa, pumatok ako ng katulong. ay, dito po. Oo, ang trabaho lahat. Bata pa ako. Wala Bata ka pang pa rin. Ilang taon po kayo? po. Ilang taon po kayo? Ano lang, umalis ako sa amin noon. 13 anos pa lang ako. 13. Bata pa ako noon. Kung saan ako trabaho, Baguio. At malipat po. Oh, palipat-lipat. Kasi minsan pagpangit ang amos, talaga lilipat ka eh. Baguio, nakarating ako. Maynila. Cagayan, nakarating ako. Palipat-lipat lang nung Pero dito lang po kayo. Ngayon, dito ako napunta ako dito kasi yung nagtrabaho rin ako sa Baclara, Pasay. Yung tiyahin ko at saka kapatid ko, nagsimba. Nakita nila ako, dinala nila ako dito. Kaya napapunta ako dito sa Kabuyaw. Yung sabi, ikaw pala yan? Sabi, ano ba yan, trabaho mo? Yung mga bitukan ng taboy, yung didilisyon, dilinis ko yan. Kariton, tulak nung araw. Yan po yung mga trabaho niyo. Oo, yan ang trabaho ko nung araw. Tapos yun, napapunta na ako dito sa Kabuyaw. Yung tatay po dito niyo lang nakilala. Ano, dito lang. Nakilala lang. Ano siya, nagtatricycle. Ngayon hindi na makaganyan kasi operado na ito. Ano po bang rason na po? Kasi ano ang sakit niya puso, at saka kidney, at saka Ay, arthritis. dami. Halo-halo na ang sakit niya. Hindi na rin po nakakapagtrabaho. Hindi na. Wala na. Ganun na lang. Kami na lang ang Hindi na lang po yung utang. Pagkaano, yun. Pagkaano, bibili ng gamot. Yun, pagka sumasakit, bibili ko ng gamot. Yun, nakakaano siya. Sa Sunday, punta na naman kami ospital. Magkakaiba man ang kanilang kwento, iisa ang bigat na kanilang dinadala. Ngunit para sa iba, ang laban ay mas matagal nang hinaharap. At sa gitna ng lahat, may mga tanong na hindi madaling sagutin. Gano'n ka kasaya sa buhay na ngayon? Tulad nitong aking wala sa tao kami kinaatak. Inasa po sa inyo yan. Wala naman ibang matatutunan yan. Tulad ngayon, nandito yan. Kasabay na ko ng pamangkin ko, palitan. Walang bigas. Kagabi dito din sa anak ko. Na, hindi pa sa kanila. Hindi naman ako makikira. Nakakapagbigay ka pala eh. May isang sandaan. Patitin nila lang, isang bilang bigas. Yun, tataraw. Sa kabila ng kanyang edad, hindi tumitigil si nanay sa pagkilos at pagdulong. Isang paraan niya upang manatiling matatag at may lakas araw-araw. Hindi ko kasi, hindi ako sanay na walang trabaho. Nangihina ako ni. Ano, yung mga matatanda daw, kailangan pamigilas pa. Oo. Kasi pag magkapahinga ako isang araw, pangalawang araw, parang hindi na ako makatayo.
Gusto ko yung laging, Kilos oo, talaga. ikilos. Gusto ko laging padyak. Pero ito, pag nanapit ito, yan akong palakas, barikos, yan. Hanggang, ano talaga yan, sige. Hirap nun. Sakit. Kaya yun, matigil na naman ako. Kasi pag ako yung, ano talaga, walang pag-asa talaga. Paano mo, ang kabuhayan namin. Kami mag-asawa. Pag hindi ako kikilos wala, hindi man ako pwede umasa sa kanila. Hindi na niya maaasahan si tatay. Isang pagsabog mula sa nakaraan ang kumitil sa dati niyang lakas. Mula noon, hirap na siyang makakilos. Ang kanyang mga paa at kamay ay hindi na muling naging tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, nananatili ang bigat ng pangyayaring iyon. At sa araw-araw, si nanay ang patuloy na umaako sa kanilang pamumuhay. Ito talaga may trabaho araw-araw. Mas okay na rin po. Kasi iniisip ko yung aming kain. Wala namang sino magbigay sa amin. Sikap na kami sa kain. Tinatahak ni nanay ang bawat eskinita at kalsada upang makapaghanap ng maibebenta. Pasan ang bigat ng kanyang sako habang naglalakad ng ilang kilometro. Bawat hakbang ay mayroong kaakibat na panalangin na sana'y mapuno ang kanyang dalang lalagyan ng mga kalakal. Para sa kanya, walang malayong distansya basta't may maiuwi siya para sa kanyang pamilya. Bitbit ang ganitong pag-aalala. Hindi siya nag-aaksaya ng oras at agad na inihahanda ang sarili para sa panibagong hamon. Dito muling nagpapatuloy ang kanyang pangangalakal. Isang marangal na hanap buhay na nangangailangan ng tiyaga at determinasyon upang maitawid ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero, tanong mo lang, Nay. Ano talaga pangarap niya sa buhay? May pangarap ako. Gusto ko naman sana kahit pa paano umanap ng konti. Wala yan, nandito lang talaga. Wala naman sana kung yun ang hinihiling ko sa taas. Kahit konti lang. Na hindi na ba ako mahirapan. Kahit pagtinda-tinda na lang noon, sana lang. Wala eh. Hindi pinagpala. Gusto ko magkaroon ng ano ba, kahit konting ano ba po na magtinda ko yung ulang. Parang mas maganda na siguro yun. O ano ba. Mas stable na. Ato lang, wala eh. Tapos, hindi kaya talaga. Kahit anong gawin. Mahirap pa lang, walang pinag-aralan naman. Unti-unti nang nagiging realidad ang nakaambang demolisyon sa kanilang mga munting tahanan bilang bahagi ng South Commuter Railway Project. Para kay Nanay Samilita, may kaunting katiyakan sa gitna ng pagbabago. May lugar siyang malilipatan, isang bagong simula na makapagbibigay ng kaligtasan at kapayapaan. Ngunit para kay Nanay Yolita, nananatiling hindi tiyak ang susunod na hakbang. Wala pang malinaw na lilipatan at bawat araw ay may dalang alinlangan kung paano magsisimula muli. At sa gitna ng lahat ng ito, isang mabigat na dago ang dumating. Pumanaw ang kanyang asawa. Sa isang iglap, mas lalong bumigat ang kanyang pinapasan. Ngunit kahit sa gitna ng pagkawala at kawalang katiyakan, kinakailangan pa ring magpatuloy. Sa huli, ang bawat hakbang ay hindi lang pag-alis, kundi paghahanap ng panibagong lugar para muling magsimula.